Naranasan mo na bang manalangin ngunit pakiramdam mo'y walang nakikinig? O kaya'y di mo alam kung paano magsimula? Sa video na ito, alamin natin kung paano makipag-usap sa Diyos at tuklasin ang kapangyarihan ng isang panalangin totoo, taos at buhay. Bago natin tuklasin ang gabay sa makapangyarihang panalangin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang videos na magpapalalim ng iyong ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang simpleng pag-uusal ng salita. Ito ay pakikipag-ugnayan, isang pusong usapan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa bawat panalangin, hindi lang tayo nagsasalita, tayo ay nakikinig, nararamdaman at nagpapakumbaba. Sa Biblia, makikita natin na ang panalangin ay bahagi ng buhay ng bawat lingkod ng Diyos. Mula kay Abraham, Moises, David, hanggang kay Jesus mismo, lahat sila ay nanalangin, humingi, nagpasalamat at nakipagniig sa Ama. Hindi kailangang maging magarbo ang panalangin. Sa Mateo 6:7, sinabi ni Jesus, "At sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gagamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang mahalaga ay bukal ito sa puso." Panalangin ay maaaring maging anyo ng pasasalamat, paghingi ng tawad, pagsusumamo o simpleng pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa nangyayari sa buhay natin. Hindi ito scripted, ito'y totoo, personal at malapit. Sa panalangin, pinapalalim natin ang ating relasyon sa Diyos. Katulad ng isang kaibigan na laging kinakausap, mas tumitibay ang koneksyon kapag laging may bukas na komunikasyon. Ito rin ay paraan para mapalitan ang ating takot ng kapayapaan. Kapag inilalapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, binubuksan natin ang pinto ng ating puso upang Siya ay makialam sa ating sitwasyon. Hindi rin palaging kailangan na bigkasin ng malakas ang panalangin. Minsan, isang buntong hininga, isang luha, o tahimik na pagninilay ay sapat na upang madama ng Diyos ang laman ng ating puso. Sa huli, ang panalangin ay hindi para baguhin ang isipan ng Diyos. Ito ay para baguhin ang puso natin. Ito ang unang hakbang sa tunay na ugnayan, isang panalangin totoo, taos, at bukas sa kanyang kalooban. Ang panalangin ay higit pa sa espiritual na aktibidad, ito ay buhay mismo ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng direktang koneksyon sa Diyos na lumikha sa atin. Mahalaga ang panalangin sapagkat dito tayo humuhugot ng lakas. Sa mga oras ng pangamba, ito ang ating sandigan. Kapag tayo'y nalulungkot, dito tayo nakakatagpo ng pag-asa. At sa tagumpay, ito ang daan ng ating pasasalamat. Ang panalangin ay hindi para ipaalala sa Diyos ang ating mga pangangailangan, alam Niya ang lahat. Ngunit ito ay para ipakita na umaasa tayo sa Kanya at kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan at awa. Sa panalangin, natututo tayong makinig. Hindi ito monologo, ito ay dialogo. Kapag tayo'y tahimik, naririnig natin ang bulong ng Diyos sa ating puso na Siyang nagbibigay direksyon, kapayapaan at kaliwanagan. Ito rin ay pagpapakita ng ating pagtitiwala. Sa halip na ipilit ang gusto natin, sa panalangin ay sinasabi nating, "Diyos, ang kalooban mo ang masunod." Ito ang rurok ng pananampalataya, ang pagpayag sa plano ng Diyos. Kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan. Napapalapit din tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Katulad ng ugnayan sa isang mahal sa buhay, ang relasyon sa Diyos ay lumalalim kapag tayo'y palaging nakikipag-usap sa Kanya. Sa mga pagsubok ng buhay, ang panalangin ay sandata.
Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang problema, ngunit ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang unos. Kaya napakahalaga ng panalangin. Ito ang ating lifeline. Ito ang pintuan ng langit na laging bukas. At sa tuwing kumakatok tayo, sinasagot tayo ng Diyos hindi lamang sa salita, kundi sa biyayang sumasaklaw sa ating buong pagkatao. Ang makapangyarihang panalangin ay hindi laging mahaba, malakas, o puno ng matatalinghagang salita. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagiging totoo, tapat, at bukas sa Diyos. Una, ang makapangyarihang panalangin ay nagmumula sa pusong mapagpakumbaba. Sa Lucas 18, isinalaysay ni Jesus ang panalangin ng Pariseyo at ng maniningil ng buwis. Hindi ang magarbong panalangin ang dininig, kundi ang taos-pusong paghingi ng awa. Ikalawa, kailangan nating manalig. Sa Marcos 11:24 sinabi ni Jesus, "Anumang inihingi ninyo sa panalangin, manalig kayong tinanggap na ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo." Ang panalangin ay hindi lang paghingi, ito ay pagtitiwala. Ikatlo, dapat itong maging ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng panalangin ay sinasagot ayon sa gusto natin, ngunit ang Diyos ay sumasagot ayon sa mas mainam para sa atin. Ang panalangin ay makapangyarihan kapag ito'y nakaangkla sa kanyang plano. Ikaapat, huwag mawala ng tiyaga. Ang makapangyarihang panalangin ay hindi isang time event. Tulad ng balo sa parabola ni Jesus, patuloy siyang nanalangin at hindi sumuko. Ganon din tayo, dapat tayong magtiyaga sa panalangin. Ikalima, panalangin na sinusuportahan ng gawa. Hindi sapat ang dasal kung hindi natin ito sinasabayan ng pagkilos. Kung humihiling tayo ng kapatawaran, tayo rin ay magpapatawad. Kung humihiling tayo ng tulong, tayo rin ay maglilingkod. Ika-6, panalangin na may pasasalamat. Sa bawat paghingi, dapat ay may kasamang pasasalamat. Ayon sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat. At higit sa lahat, ang makapangyarihang panalangin ay yaong nagbubunga ng pagbabago, hindi lang sa paligid, kundi sa ating puso. Ito ang panalangin nagdadala ng kapayapaan, direksyon, at matibay na pananampalataya. Hindi palaging madali ang manalangin. Minsan, kahit gusto nating makipag-usap sa Diyos, may mga pumipigil, mga hadlang na maaaring hindi agad natin napapansin. Isa sa mga hadlang ay pagkawala ng focus. Sa dami ng ingay sa paligid, cellphone, trabaho, stress, madaling madistract. Ang solusyon? Maglaan ng tahimik na oras at lugar para sa panalangin. Kahit ilang minuto lang, basta buong puso. Ikalawa ay pagdududa. May mga sandaling parang walang nangyayari, kaya tayo'y napapanghinaan ng loob. Ngunit tandaan, hindi palaging nararamdaman ang kilos ng Diyos, pero siya ay laging kumikilos. Ikatlo, kasalanan. Ayon sa awit 66:18, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Kaya't mahalaga ang paghingi ng tawad at pagbabalik loob upang muling maging bukas ang ating koneksyon sa Kanya. Ika-4 ay ang pagiging abala. Minsan, sinasabi nating wala tayong oras, ngunit laging may panahon para sa mahalaga. Kung mahalaga ang Diyos sa atin, maglalaan tayo ng panahon upang kausapin Siya. Ika-5 ay ang kawalan ng pasensya. Gusto natin ng mabilisang sagot, ngunit ang Diyos ay may sariling oras. Ang pananampalataya ay nasusubok hindi sa panahon ng kasagutan,
kundi sa panahon ng paghihintay. Ika-6 ay ang panlalamig ng damdamin. Kapag tayo'y pagod o nasaktan, parang wala tayong lakas manalangin. Ngunit ito mismo ang panahon na mas kailangan natin siya. Sa bawat kahinaan doon mas nagpapakita ang kanyang lakas. Ang huling hadlang ay takot o hiya. Pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit tandaan, ang panalangin ay hindi para sa perpekto, kundi para sa mga pusong naghahanap ng Diyos. Sa harap ng lahat ng ito, isa lang ang susi, huwag titigil. Kung hindi mo alam ang sasabihin, magsimula sa katahimikan. Kung pagod ka, lumapit pa rin. Dahil kahit ang pinakamahinang bulong ng puso ay malakas sa tainga ng Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng ating relihiyon, ito ang hininga ng ating espiritual na buhay. Sa panalangin, natututo tayong umasa, magmahal at magtiwala. Ito ang ating ugnayan sa Diyos, isang tulay ng pag-ibig na kailanman ay hindi mapuputol kung patuloy nating pinapalakas. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat pabulong na dasal, at sa bawat pagluha sa panalangin, ang Diyos ay nakikinig. Kaya't huwag tayong manghinawa, manalangin tayo, taos, tapat, at may pananalig, dahil sa bawat panalangin may pag-asang binubuhay at biyayang dumarating. Kung na-inspirasyon ka ng mensahe ng panalangin sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click mo rin ang bell icon para patuloy kang mapasama sa mga gabay na magpapatibay ng iyong pananampalataya. Tandaan, ang Diyos ay laging handang makinig. Kailangan lamang nating tumawag sa Kanya.